Sarah, POV. Yes, mukhang hindi pa nga siguro kita kilalang lubusan at ganun ka rin sa akin. Sigurong hindi pa itong tamang pagkakataon para magkaroon tayo ng relasyon. Kung hindi ka pa nag-e-enjoy sa pagiging malaya mo, huwag mo muna akong gawing nobya, Robbie. Walang kakurap-kurap ako nakatitig sa kanya habang sinasabi ang katagang iyon. Ang bawat salita na binibitawan ko ngayon ay para bang isang matalim na bagay na sumusugat sa puso ko. Tama siya, wala pang 24 oras ang relasyon naming dalawa pero mukhang mauuwi sa hiwalayan kaagad ang lahat. Kainis, dapat pala bago ako nagpadarang sa mga halik niya at sinagot ang pagsintang inihain niya sa akin. Nagpakipot na muna ako ng kahit konti. Yan tuloy, nawang mali ako at mukhang hindi pa talaga ready tong si Boss Robbie na pumasok sa isang seryosong relasyon. Kapag ipagpatuloy ko pa ang walang kwentang relasyon na ito, lalabas at lalabas din talaga na akong magiging talo. Hinihiwalayan mo na ako. Hindi mo kayang tanggapin kung sino at anong klaseng lalaki ako. Seryoso niyang tanong sa akin. Kita-kita ko ang galit sa kanyang mga mata habang titig na titig pa rin sa akin. Kaya dahan-dahan akong tumango. Nagkamali siguro ako na sinagot kita. Hindi talaga siguro pwedeng humalik ang langit sa lupa. Iba ang gusto mo't iba din ang nais ko. Seryoso kong sagot sa kanya. Napansin ko na paismid siya kasabay ng pagpapakawala ng pagak na pagtawa. Wow! Sa lahat na naging babae ko, ikaw yatang pinakamabilis na nawala sa akin ah. Record breaker ka kung ganun, Sarah. Nakangising bigkas niya. Para naman akong pinagsakluban ng langit at lupa sa sinabi niya. Para kasing bigla ko naramdaman na hindi niya naman talaga siguro ako mahal. Well, record breaker din naman ako dahil kahit papaano ako nagturo ng lahat sa'yo. Hindi ko nga lang nakuha kung ano talagang nais ko pero at least ako nagturo sa'yo paano humalik. Ako din ang unang nakakain ng perlas mo. Kaya wala naman sigurong dahilan para sumama ang loob ko, hindi ba? Seryoso niyang bigkas na parang isang malakas na sampal na dumapo sa aking pride. Shit siya, nagawa niya pa talagang sabihin sa akin ang ganong bagay ng harap-harapan. At saka ano daw, hindi niya man nakuha ang nais sa akin pero pumayag naman ako na dilaan niyang halos buong katawan. Talaga bang mahal niya ako or baka may iba siyang nais sa akin kaya special ang pakikitungo niya sa akin itong mga nakaraang araw. Katawan ko lang ba ang habol niya sa akin? Shit, ang saklap naman pala kung kagaya lang sa mga babaeng dumaan sa buhay niya ang status ko sa puso niya. Nag-I love you na nga siya sa akin pero hanggang doon lang. Wala akong pinagkaiba sa mga babaeng naikama niya na. Sa isiping iyon, pigil akong maluha. Masakit din pala. Nakakadurog ng puso pero kailangan ko maging matatag. Pasasaan ba at makaka-move on din ako. Hindi ko naman naisukong virginity ko sa kanya kaya masasabi kong buo pa rin naman ako. Kumain ka na. Babalik din kaagad tayo ng Manila pagkatapos ng party na to. Malamig ang boses na bigkas niya sabay tayo. Nasundan ko na lang siya ng tingin ng mabilis na siyang naglakad palayo sa akin. Naiwan naman ako hindi na mapigilan pang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Shit, ano nangyari? Akala ko talaga magiging masaya ako sa piling niya. Pero bakit sa isang iglap natapos din kaagad ang relasyon naming dalawa? Ganun lang ba talaga sa kanya kabilis namang iwan ng babae? Ni hindi niya man lang naisip na nasasaktan ko sa kinahantungan ng relasyon namin? Bakit? Kalabisan ba ang naging hiling ko sa kanya? Hindi naman normal lang naman siguro sa isang kagaya ko mag-demand ng mga bagay-bagay para maging maayos ang relasyon namin. Mahal niya ba talaga ako? Parang hindi Baka naman masyado lang siyang palikero at lahat ng babaeng nalapit sa kanya ay pinapatulan niya. Ate Sarah, dali-dali kong pinunasan ng luha sa aking mga mata nang mapansin kong nakangiting si Misty. Naglalakad siya palapit sa akin bitbit ng pinggan na may lamang pagkain. Umiiyak po kayo? Nagtataka niyang tanong sa akin sabay lapag ng pinggan niya sa mesa. Naupo siya sa harapan ko habang nakatitig sa akin. Kumurap-kurap ako na makailang ulit bago ako umiling. No, napuwing lang ako pero hindi ako umiiyak. Teka, kumain ka na ba? Pilit ang ngiting tanong ko sa kanya. Nakangiti naman siyang umiling. Hindi pa, kaya nga ako lumapit sa'yo dahil gusto kitang makasabay sa pagkain Nakangiti niyang sagot sa akin. Kaya pala may bitbit siyang pinggan na puno ng pagkain dahil gusto niya akong makasabay. Ang sweet niya talaga. Mabuti na rin at lumapit siya sa akin. Hindi pa rin pala ako nakakain. Ang mga pagkain dala ni Robbie para sa amin kanina hindi man lang nabawasan. Mas nauna kasi ang pagtatalo namin kaysa kumain Dito na kayo sa villa magpalipas ng gabi para sabay-sabay na tayo bukas bumiyahe pabalik ng Manila. Narinig kong wika ng daddy ni Robbie na si Mr. Cedric Vito habang kausap niyang kanyang anak sa hindi kalayuan sa aking kinatatayuan. Nagpapaalam na si Boss Robbie sa kanyang mga magulang na alis na kami sa Manila na lang sila magkita-kita. Sila Lucia at Corto naman kanina pa nakaalis. Pagkatapos ng matinding diskusyon sa pagitan namin dalawa ni Boss Robbie, hindi niya na ako pinapansin.
Talagang pinaparamdam niya sa akin na galit siya. Kaya wala naman ako magagawa kung hindi tanggapin yon. Masakit man sa kalooban, kailangan kong magtiis dahil kahit na anong mangyari, amo ko pa rin siya at kailangan ko siya para kumita ng salapi. Siguro kailangan ko na lang na maging professional kapag kaharap siya. Iiwasan ko na lang din siguro na magpakita ng kahit na anong personal na damdamin sa kanya dahil mukhang ganun din naman ang gagawin niya sa akin. Kanina ko lang din napagtanto na hindi niya talaga siguro kayang iwan si Bubbles. Sa bagay, mas naunan dumating ang babaeng yun sa buhay niya kumpara sa akin. Kaya naman ano pa nga bang magiging laban ko? Kung baga sa buhay mag-asawa, nahuli akong dumating sa buhay ni Robbie at kung kasal lang silang dalawa ni Bubbles. Lilitaw talaga nakabit ako which is ayaw ko mangyari. Speaking of kasal, totoo kaya talaga na pumirma ako ng marriage contract? Hanggang ngayon kasi naguguluhan pa rin talaga ako. Kung pumirma ako noon, ibig lang sabihin na kahit na wala na kaming relasyong mag-asawa pa rin kami sa batas ng bansa. Heist, parang gusto kong tanungin si Boss Robbie tungkol dito pero natatakot naman ako na baka suplahin niya ako. Wala na akong karapatan na magtanong ng mga bagay-bagay, lalo na kung ito'y personal. Bahala na. Simula ngayong gabi, ituturing ko na talaga siyang amo. Kung hindi rin lang importanteng sasabihin ko, ititikom ko na lang talagang bibig ko para iwas gulo. At bangayan, gustuhin ko man dad, pero may maaga akong appointment bukas kay Mr. C. Nakabinbin din ng kasangkatutak na papeles na kailangan kong i-review at pirmahan. Narinig ko sagot ni Boss Robbie sa kanyang ama. Napansin ko pa nga na napasulyap sa akin pero kaagad na akong tumalikod. Inihakbang ko ng aking mga pa at naglakad patungo sa nakaparada ng kotse. Hindi ako dapat makisagap ng kahit na anong chismis tungkol sa pakipag-usap niya sa kanyang mga mahal sa buhay dahil walang kami. Sarah, uuwi na daw kayo? Hindi ko mapigilan na mapapitlag sa gulat ng mula sa likuran ko narinig ko may nagsalita. Dali-dali akong lumingon at kaagad na tumambad sa paningin ko mukha ni Mrs. Priscilla Vito, ang mami ni Robbie. Po, opo, kailangan daw po kasi sa opisina si Boss Robbie bukas kaya kailangan na naming makabalik ng opisina. Pilit ang ngiting sagot ko sa ginang. Mukhang nasa mood siya ngayon dahil hindi ko makikita sa mukha niyang kasungitan. Boss Robbie, hindi ba't girlfriend ka ng anak ko? Bakit boss ang tawag mo sa kanya ngayon? Nagtataka niyang tanong sa akin. Kaagad naman ako napayuko. Hindi ko kaya makipagtitigan sa kanya dahil nahihiya ako. Isa pa parang amo ko na rin siya dahil mommy siya ni Boss Robbie. Naku, hindi po. Hiwalay na po kami ni Boss Robbie. Driver niya na po ulit ako. Mahina akong sagot sa kanya. Ewan ko ba, nahihiya talaga ako. What? Break na kayo na anak ko? Malakas ang boses na bigkas ni Mrs. Vito. Kaya naman hindi ko mapigilan na mapangiwi. Sa sobrang lakas ng boses niya, alam kong dinig na dinig yun ni Mr. Vito at Boss Robbie. Parang gusto ko na lang lamunin ako ng lupa at tuluyang maglaho sa kinatatayuan ko. Grabe naman pala kung magulat tong si Mrs. Vito. High-pitch talaga ang tono ng boses niya. Opo mahina akong bigkas. Muli ako napatingin kay Mrs. Vito at kitang-kita ko sa mukha niyang matinding pagkagulat. Bakit? Bakit ang bilis naman yata? May hindi ba kayo napagkasunduan kaya hiwalay ka agad kayo? Seryoso niyang tanong sa akin. Parang ayaw ko sagutin ang tanong niyang iyon kaya lang nahihiya naman ako sa mga posible niyang isipin sa akin kung iiwas ako. May iba pa po kasi siyang jowa. Ayaw ko pong lumabas na mga agaw ako. Nahihiya akong sagot pero sa kaibuturan ng puso ko, nasasaktan ako sa isipin na malabo talagang maging kami ni Robbie. Kung saan naman tuluyan ang nahulog ang loob ko sa kanya, saka ko naman nakilala kung ano bang klaseng ugaling meron siya. Yan na nga bang sinasabi ko Hindi talaga kayang gumawa ng matinong taong yan. Ilang beses ko nang pinangaralan na magtino at magseryoso sa isang relasyon pero ayaw makinig. Narinig kong bigkas ni Madam Priscilla, kaya pigil ko sarili ko na maluha. Feeling ko naman mabait siya kaya siguro medyo magaspang ang pakikitungo niya sa akin noong una. Dahil siyang mismo ina ni Robbie, alam na hindi pa kayang pumasok sa seryosong relasyon ng anak niya. Heist, ang saklap. Bakit ka pa nakipag-usap kay Mommy? Ano bang gusto mong palabasin? Kasalukuyan naming tinatahak ang mahabang expressway, pabalik ng Manila nang marinig kong nagsalita si Boss Robbie. Sa kasalukuyan ako nang nasa harap ng manibela, mahigit 2 oras na ako nagde-drive at medyo nakakaramdam na rin ako ng pag-iinit ng putan ko at pangangalay ng balikat. Hindi ako sanay sa long drive pero wala akong choice, kung hindi ang panindigan ng pagiging driver nitong amo ko. Tumingin na muna ako sa rearview mirror upang makita kung gaano ba kaseryoso si Boss Robbie. Sa mahigit 2 oras na bumabiyahe kami, ngayon lang siya nagsalita. Nasa likurang bahagi siya nakapwesto kaya feel ko talaga kung gaano kalayong agwat ng pamumuhay naming dalawa. Isa akong hamak na driver at amo ko siya.
Nasukol po kasi ako pero wala po kayong dapat na ikabahala dahil mukhang masaya naman siya na hindi natuloy ang romance story nating dalawa. Kasol kong sagot sa kanya pero ang totoo durog na durog ang puso ko. Parang tinutusok ng libo-libong karayom ang puso ko at gusto kong umiyak ng malakas para maibsan man lang ng kahit na konti ang sakit na nararamdaman ng kalooban ko. Next time, iwasan mo makipag-usap kahit kanino, lalo na sa mga kadugo ko. Seryoso niya sagot sa akin. Masusunod po, boss. Mababa ang boses na sagot ko sa kanya. Hindi na siya nagsalita pa kaya naman muli kong tinuon ang buo kong atensyon sa pagdadrive. Hinayaan niya talaga ako mag-drive galing Baguio hanggang Manila. Halos 7 oras din ako sa harap ng manibela kaya naman pagdating namin sa penthouse, parang hindi ko na maihakbang ang tuhod ko sa matinding pagod. First time ko ito kaya ramdam ko talagang pananakit ng katawan ko. Ibaba mo na sa kotse lahat ng gamit mo. Maaga akong papasok ng opisina bukas kaya sana gisingin mo ko bago mag-alas 7 ng umaga. Seryosong bigkas niya at nagpatiunan na siyang naglakad papasok ng penthouse. Naiwan naman ako muling napatingin sa kotse. Ang mga gamit na tinutukoy niya ay ang mga alahas at mga damit na pinamili niya sa akin sa Baguio. Nagtatalong isipan ko kung isasaoli ko ba sa kanya lahat yon. Mabilis na nagtapos ang relasyon naming dalawa at awkward naman kung ikikip ko pang mga bagay na bigay niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako naglakad patungo sa back compartment ng kotse niya. Binuksan ko yon at nilabas ang sangkatutak na paper bag sa loob. Mga damit ang karamihang laman nun. Ang 2 paper bag na naglalaman ng alahas, inilabas ko na rin. Hindi ko kayang bitbitin ng sabay-sabay ang mga ito, kaya nagpa siya kung iiwan na lang munang iba. Babalikan ko na lang. Isa pa bala kong kausapin si Boss Robbie kung saan ko ilalagay ang mga to. Isa sa uli ko kasi sa kanya, pati na rin tong suot kong alahas. Bit-bit ang kaya ko lang dalhin, mabilis na akong pumasok sa loob ng penthouse. Laking tuwa ako nang maabutan ko si Boss Robbie sa living room. Tahimik na nanonood ng telebisyon habang sumisimsim ng alak sa kopita. Boss, saan ko po ito ilalagay? Lakas loob kong tanong sa kanya. Kagad naman siyang napalingon sa akin at seryoso akong tinitigan. Bakit akong tatanungin mo? Gamit mo yan. Malamig ang boses na sagot niya. Kung ganun tuloy niya nang ibinigay sa akin ng mga gamit na to. Mukhang hindi niya nababawiin. Itong mga alahas, saan ko po ilalagay? Muling tanong ko. Napapitlag pa ako ng yamot siyang tumayot galit akong tinitigan. Kung hindi mo kailangan ng mga yan, itapon mo sa basurahan. Masyado na ako maraming problema para isipin pantungkol sa bagay na yan, Sarah. Pagalit na bigas niya at padabog na naglakad paalis. Gulat ko naman siyang nasundan ng tingin. Eksakto 7:00 bukas ng umaga, huwag mong kalimutan. Galit na bigas niya bago niya tinahak ang way patungo sa kanyang kwarto. Ilang segundo din akong tulalang napatitig sa kawalan. Ang hirap niyang intindihin. At saka ano daw, kung hindi ko kailangan ng mga gamit na to, itapon ko sa basurahan? Sayang naman, wala akong balak na itapon ng mga to, no? Lalo ng mga alahas. Hindi pa naman ako ganun katanga para sundin ang nais niya. Iling-iling ako naglakad patungo sa kwarto bitbit ng mga paper bags. Doon ko na lang muna ilalagay ang mga pinamili niya. Wala akong balak na itapon ng mga tono, lalo na mga alahas. Hindi pa naman ako ganun katanga para sundin ang nais niya. Iiling-iling ako naglakad patungo sa kwarto bitbit mga paper bags. Doon ko na lang muna ilalagay ang mga pinamili niya. Wala rin naman akong balak na gamitin to at balak kong sauli na lang sa kanya. Kapag hindi na mainit ang ulo niya. Tama, malaki naman ang kwarto ko at pwede talaga itong mga gamit na ito doon. Hinakot ko na muna lahat ng mga gamit na nasa kotse bago ako nagpa siyang magpahinga na. Hindi na nga ako nakapaglinis ng katawan sa sobrang pagod. Basta pagkatapos kong umihi, diretso na ako sa kama at natulog. Eksaktong 4:00 ng madaling araw at antok na talaga ako. Kailangan ko pang gumising bago mag-alas 7 mamaya para gisingin na nag-alburuto kong amo. Ibig sabihin, may mahigit 2 oras lang ako para matulog. Good luck na lang talaga sa akin ito. Medyo sanay naman ako sa puyat kaya kakayanin ko naman siguro to. Hindi ko alam kung ilang oras na ako nakatulog pero naalimpungatan ako sa pagtunog ng doorbell. Dali-dali akong bumangon at lumabas ng kwarto. Diretso ako sa main door at sumilip muna ako sa peephole. Bago ko pinuksan ang pintuan na masiguro ko na si Victor ang nasa labas, ang executive secretary ni Boss Robbie. Good morning. My God, Sarah, ano nangyari sa'yo? Kagad na bulalas niya pagkabukas ko ng pintuan. Antok na antok ko siyang tinitigan at tinayaan siyang makapasok sa loob. Ang aga pa, Victor. Reklamo ko sa kanya. Natawa to sabay pasok sa loob. Naglakad patungo sa living room at naupo. Anong maaga pa? Halos 10:00 na ng umaga, Sarah. Teka lang, bakit ganyan ang itsura mo? Nag-a-addict ka ba? Natawang sagot niya sa akin. Ha? Ano sabi mo? 10:00 na ng umaga? Kagad na bulalas ko.
Parang bigla akong binuhusan ng malamig na tubig at lahat ng antok sa katawan ko biglang naglaho. Patay na, kabilin-bilinan pa naman ni boss, nagisingin ko siya bago mag-alas 7 ng umaga. Anyari? Oo, teka lang, ano bang nangyari sa'yo? Anong drama yan? Bakit naman bigla ka namutla dyan? Nagtatakang sagot naman ni Victor sa akin. Hindi ko mapigilang mapalunok ng sarili kong laway. Biglang ragasan ng matinding nerbyo sa buong sistema. Lagot na, Victor. Kabilin-bilinan pa naman ni boss kaninang madaling araw, nagisingin ko raw siya ng maaga. May meeting siya kay Mr. Park eh. Kinakabahan kong sagot. Parang gusto ko na tuloy maiyak ngayon. Bakit ba napahimbing ang tulog ko? Sa naalala ko nag-alarm pa nga ako kanina bago ako nahiga sa kama eh. What? Naku, mukhang malalagot ka nga talaga niyan, Sarah. Anong oras ka ba natulog kagabi? Bakit hindi ka nagising ng maaga? Nagtataka niyang tanong sa akin. Wala sa sarili, nagpalakad-lakad ako sa harap niya habang matinding kabog ng dibdib ko. Galing kami ng Baguio kagabi at pagod na pagod ako sa mahabang drive. Alas 4 na ako nakatulog at pinilit ko namang magising ng maaga pero hindi yata nag-alarm ang phone ko eh. Victor, ano nang gagawin ko ngayon? Kinakabahan kong sagot sa kanya. Well, wala ka nang magagawa kung ganun. Tanggapin mo na lang na nagkamali ka. Tanggapin mo na lang ang galit ni Boss Robbie kung ganun. Baliwalang sagot niya naman sa akin. Parang gusto ko namang magpapadyak sa matinding frustrations. Mali na naman ako at tsak na malalagot ako nito sa boss ko. Teka lang, nasan pala si boss? Maya may nagtatakang tanong niya sa akin. Wala sa sarili na patitig ako kay Victor. Bago ako malakas na napabuntong hininga para kahit papaano, mabawasan malang ang kabang nararamdaman ko ngayon. Baka nasa kwarto, natutulog pa yata eh. Nagalangan ko sagot sa kanya. Tulog pa? Baka naman gising na. Kausap ko lang siya kaninang alas 8 eh. Katukin mo kaya? Kailangan niya ng pirma nitong mga papeles na dala ko eh. Utos ni Victor sa akin. Hindi ko naman malaman kung tatango or iiling ako. Walang toothbrush at walang hilamos at alam kong parang ewan na itong itsura ko ngayon. Ikaw na lang kaya, baka mapagalitan ako eh. Nakangiwi kong sagot sa kanya. Kaganya naman akong pinagtaasan ng kilay. Eh, ikaw ang PA/driver niya, 'di ba? Ikaw na lang, baka mamaya mainit ang ulit masigawan pa ako. Gate ni Victor kaya wala akong choice kung hindi ako maglakad patungo sa kwarto ni Boss Robbie. Actually, halos tabi lang naman kami ng kwarto nitong boss ko at kung sakaling mapagalitan man ako ngayong umaga, tatanggapin ko na lang ng buong puso. Total naman kasalanan ko eh. Pagkadating ko sa tapat ng kwarto ni Boss Robbie, mahina akong kumatok sa pintuan ng kwarto niya. Abot-abot ang kabog ng puso ko at halos mahimatay ako sa matinding nerbiyos. Neredy ko na rin ang sarili ko na huwag maiyak kung sakaling masigawan niya man ako. What? Hindi naman nagtagal ang paghihintay ko dito sa labas ng pintuan ng silid ni Boss Robbie. Dahil kaagad namang bumukas yun, gulugulong kanyang buhok at halatang kagigising niya lang din. Mukhang naistorbo ko pa yatang mahimbing niyang pagtulog. Nasa labas po si Victor, hinahanap po kayo. Diretsahan ko sagot sa kanya sabay iwas ng tingin. Tanging boxer shorts lang ang saplot sa kanyang katawan at hindi ko talaga kayang makita siya. Sa ganung kasuotan lang. Pakisabi sa kanya na maghintay, susunod na ako. Seryoso niyang sagot sa akin. Tumango lang ako takmang tatalikod na nang tawagin niya ulit ang pangalan ko. And Sarah, pakiprepare ng makakain. Seryoso niyang muling wika bago niya isinara ang pintuan ng kwarto. Tulala naman ako na patitig sa nakasara ng pintuan. So cook pala ang papel ko ngayong umaga. Ayos ah. Hindi niya na nga ako pinagalitan pero pinaluto niya naman ako. Ayos din siguro yun. Kaya pala late ako nagising. Secured pa rin pala ang trabaho ko. Naging maayos naman ang mga kaganapan sa paglipas ng mga araw at buwan. Masasabi kong professional naman si Boss Robbie pagdating sa trabaho. Kaso wala naging trato niya sa akin na talagang driver at amon turingan naming dalawa. Nalabis kong pinagpapasalamat. Yun nga lang. Ang inaalala ko habang tumatagal na nakakasama ko siya, nararamdaman ko naman na lalong yumayabong ang damdamin ko para sa kanya. Lalong nahuhulog ang loob ko, kaya kahit na anong pilit kong sapilin ng damdaming iyon, lalong nagiging pasaway ang puso ko. Ayaw makinig kaya ang ending nagising na lang ako isang umaga na hindi ko na pala kontroladong puso ko. Paano ba naman kasi sa nakalipas na buwan, never ko din naman kasing nakikita tong si Boss Robin na nakipag-date sa mga babae. Ni si Bubble sa hindi ko na rin nakikita para bang bigla na lang din naglaho ang babaeng yon sa hindi malamang dahilan. Bigla tuloy akong umasat na paisip, baka naman talagang mahal ako ni Boss Robbie at nagpapalamig lang siya. Para sa susunod na maghain siya ng pag-ibig sa akin, hindi ko na siya pagdududahan. Maniniwala na sana ako sa senaryong yon pero isang araw nagulat na lang ako sa naging utos niya sa akin. Kasalukuyan namin tinatahak ang abalang kalsada patungo sa kanyang opisina. Nang bigla na lang siyang may inutos sa akin, isang utos na hindi ko inaasahan.
Parating mamaya si Bubbles galing sa US. Hindi ko siya masusundo dahil may nakaschedule ako meeting kay Mr. Hakura. Ikaw nang bahalang sumundo sa kanya sa airport. Pero bago yan, dumaan ka na muna sa flower shop at bilhan mo siya ng bulaklak. Seryosong wika niya sa akin. Kasunod ng katagang iyon na binitawan niya ay ang parabang libu-libong karayom ang tumusok sa puso ko. Nakakapagselos, hindi ko akalain na may ugnayan pa pala sila ni Bubbles. Kaya siguro hindi ko nakikitang babaeng yon dahil nasa US siya. Ang katiting na pag-asang nasa puso ko'y biglang napalitan ng matinding lungkot. Siguro hindi na dapat ako umasa pa na magiging kami. Okay boss, mahina akong sagot sa kanya. Pinilit ko din na huwag pumiyok at lalong huwag maluha. Nakakahiya naman kung makikita niya nasasaktan ako. Hanggang sa nakarating kami ng opisina, hindi na umimik pa si boss. Bago siya bumaba ng kotse, inabot niya na muna sa akin ang kanyang card para gamiting pambayad sa bibilhing bulaklak para kay Bubbles. Eksaktong 10:00 ng umaga ang lapag ng eroplanong sinasakyan niya. Idiretso mo na lang siya sa opisina. Muling bigkas niya at tuluyan na siyang lumabas ng kotse. Diretso siyang naglakad papasok sa entrance ng building habang malungkot ko siyang nasundan ng tingin. Ngayong nandito na si Bubbles, kailangan ko magkimkim ng katakot-takot na pagpipigil. Dapat ko rin turuan ang puso ko na maging manhid at huwag masaktan sa mga nakikita. Tama, wala akong karapatan na magselos dahil walang kami ni Boss Robbie. Isa lamang akong hamak na driver at utusan niya. Kung ano man itong nararamdaman ko sa boss ko, dapat ko nang supilin. Hindi pwedeng yumabong dahil ako din naman ang masasaktan. Kagaya ngayon, hindi ko na nga namalayan na pagpatak ng luha sa aking mga mata. Sobrang nakakaramdam na ako ng matinding pagsiselos gayong hindi pa nga sila magkasama ni Bubbles eh. Hindi ko kasi talaga ito napaghandaan. Ni sa hinagap hindi ko inaasahan na darating ang lahat sa ganitong sitwasyon. Hilam ng luha sa aking mga mata. Ang bilis na ako nagmaniobra paalis. Hahayaan ko na muna ngayon ang sarili kong lumuha dahil pagkatapos nito, hindi na ako iiyak ulit. Katulad ng utos ni Boss Robbie, bumili na muna ako ng bulaklak sa isang flower shop bago ako nag-drive patungo sa airport. Hindi naman nagtagal ng paghihintay ko dahil kaagad ko din namang namataan ng paglabas ni Bubble sa arrival area. Kaagad ako nakaramdam ng panlilit nang masilayan ko siya. Kaya pala hindi siya maiwan-iwan ni Boss Robbie dahil sobrang ganda pala talaga niya. Napaka-sopistikada niyang tingnan na talatang galing sa hindi basta-bastang pamilya. Bagay nga silang dalawa ni Boss Robbie. Walang panama sa kanyang itsura ko at kaya siguro ako nilandi ni Boss noon dahil gusto lang akong gawing parausan habang wala itong si Ma'am Bubbles. Mabuti na lang talaga at nakapagpigil din ako dahil kung hindi, baka hindi lang puso ko nawasak. Wasak din sana pati perlas at katawan ko kasama ng kaluluwa ko. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko bago ko siya sinalubong. Simula ngayong araw magiging amo ko na rin siya kaya kung anong serbisyong ibinibigay ko kay Boss Robbie, dapat ganun din kay Ma'am Bubbles. Good morning ma'am, ako po yung inutusan ni Boss Robbie na sunduin ka. Kaagad kong batis sa kanya nang makalapit ako sa kanya. Kaagad niya naman tinanggal ang suot niyang sunglass at sinipat ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi ba't ikaw ang personal driver ni Robbie? Nasaan ang amo mo? Kunot noon niyang tanong sa akin. Hindi po siya makakasundo sa inyo ma'am. May meeting po kasi siya sa opisina. Pero wag po kayong mag-alala, binili niya naman po sa akin na sa opisina na lang daw kita idiretso. Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Kaagad namang gumuhit ang masayang ngiti sa labi niya kaya naman kahit papaano nakahinga ako ng maluwag. Mukha naman pala siyang mabait. Ito nga po pala ma'am, pinabibigay ni Boss Robbie. Mga flowers po. Muling bigkas ko sabay abot sa kanya ng hawak kong bouquet ng red roses. Muling sumilay ang matamis ng ngiti sa labi niya at kaagad nang inabot iyon.